Patay ang mag-asawang negosyante sa Pampanga na pinagbabaril habang nasa loob ng sasakyan. Kasama nila noon ang kanilang anak at pinsan nito na natroma sa nasaksihan. Nakatutok si June Veneracion. Yan po yung pick-up. Sa likod ng itim na pick-up na yan, may nakabuntot na magkaangkas sa motorsiklo. Yan, yung dalawang yan. Pero hindi agad nakadikit ang dalawa dahil may sumingit na cement mixer. Bumigat ang traffic sa bahagi ng kalsadang binabaybay ng pick-up sa barangay Santo Rosario, Mexico, Pampanga, Biyernes ng hapon. Bumuelta ang magkaangkas. Ipinarada ang kanilang motorsiklo at kaswal na naglakad palapit sa pick-up. Segundo lang ang lumipas, nagkagulo na sa kalsada. Binaril pala ng riding in tandem ang mga sakay ng pick-up saka sila tumakas. Patay ang mag-asawang sakay nito, sina Arvin at Lerma Lulu, mga negosyante ng mga beauty product na aktibo rin sa online selling. Ito yung sasakyan ng mga biktima. Ang lalaki ang siya nagmamaneho. Nasa tabi naman niya ang kanyang asawa. Base sa investigasyon ng Mexico Municipal Police Station, 6 na tama ng bala ang tinamo ng lalaki, 3 naman sa kanyang asawa. Happy Mother's Day, Mamita! We love you! Naulila ng mag-asawa ang 6 na taong gulang na anak na kasama nila nang mangyaring pamamaril. Sakay rin ang isang teenager na pinsan ng babaeng biktima. Hindi man nadamay sa pamamaril, matinding trauma ang inabot ng dalawa. Pagkapunta po ni Mama dun sa bahay kung nasan po yung pamangkin ko, kanta ng kanta yung bata ng Where is Mommy? Kanta lang kami na, Mommy, please come back. Daddy is coming back, wait for him. Tapos yun, doon na lang siya nag-relax na. Kung ano man po yung naging reason, dapat ba talaga buhay po yung kapalit? Dapat ba talaga maulila yung anak nila? May saksi at person of interest na raw ang PNP. As to the motive po, sa ngayon, wala po tayong concrete na motive po, sir, sa ngayon. Pero based doon sa accounts ng family, it's either business at saka yung accounts pa ng family na i-mention sa atin, yung utang, may umutang sa kanya. Naniniwala ang pulisya na planado ang pagpatay sa mag-asawa. Patuloy ang pag-review sa mga CCTV bago at pagkatapos ng insidente. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Kahit araw po ng linggo, patuloy ang paghahain ng COC ng mga nais tumakbo sa eleksyon 2025. At ang latest po sa Day 6 ng COC filing sa Pagtutok Live ni Dano Tingkungko. Dano? Iya ngayon ngang ika-6 na araw ng COC filing, 8 ang naghain ng COC sa pagkasenador, 14 naman para sa party list dito sa Manila Hotel 10. Kasama sa mga naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ngayong araw si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, pangatlo sa magkakapatid na Tulfo na tatakbong senador. Naghain din ng COC si incumbent Senator Pia Cayetano kasama ang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano at asawang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Naghain din ng COC sa pagkasenador ang singer at dating PAGCOR Board Director Jimmy Bondoc, si Junbert Gigayuma, ang preacher na si Wilson Amad na idineklarang nuisance candidate ng COMELEC nang tumakbo bilang Vice President, desisyong pansamantalang pinahinto ng Korte Suprema. Sixto Lagare na 3 beses nang hindi nakasama sa final list ng candidates ng COMELEC at Ernesto Arellano. As of 4:47 p.m., 12 grupo ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ngayong araw. Piya naghain din ng COC sa pagkasenador si John Rafael Escobar batay sa listahan ng COMELEC. Ayon sa COMELEC, sumatotal ngayong araw na sa 78 senatorial aspirants nang nag-file ng COC, 8 ngayong araw, habang sumatotal na 86 na ang party list or actually 87 na party list at political party na ang naghain ng CONCAN, 14 ngayong araw. Paalala ng COMELEC, bawal maghain ng COC para sa isang lokal na posisyon at maging nominado sa isang party list at the same time. Kung hindi raw i-withdraw ang isa sa mga ito before October 8, ay kukonsidera ng COMELEC na walang posisyong tatakbuhan ang aspirant. Pia? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Kahit bawal na ang mga pogo sa bansa, nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na posibleng maka-impluwensya pa rin sila
sa posibleng pagpapatakbo ng mga kandidato sa eleksyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Halos 200 milyong pisong pera sa mga bank account at nasa lagpas kalahating bilyong pisong real estate properties at mga sasakyan. Ang mga ari-ariang ito ni dismissed Mayor Alice Go pina-freeze ng Court of Appeals hanggang sa Enero 2025. Gayunman, nakapag-withdraw na raw ng malaking halaga si Go bago pa na-freeze ang kanyang bank accounts, ayon sa kongresistang nag-sponsor sa budget ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council. Prior to the issuance of the freeze order, nakita ko ng AMLAC na malaki yung mga naging series of withdrawals doon sa mga bank accounts. Siguro na-anticipate na nga nila, so inunahan na nila by withdrawing their cash in different banks plus disposing several properties at a lower price. Sabi ng COMELEC, tatanggapin nila ang paghahain ng kandidatura ni Go, pero papayagan pa rin nga ba siyang tumakbo, lalo't ang parusa sa kanya ng ombudsman habang buhay na siyang bawal maglingkod muli sa gobyerno. Kapag ang isang tao ay perpetually disqualified to hold public office dahil may desisyon ng Office of the Ombudsman, siya po ay aming ika-cancel ang candidacy. Kahit pa yung taong yan ay nakaapila sa Court of Appeals. Unless mag-issue ng TRO ang Court of Appeals doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni Go pero wala pang tugon. Hanggang Desyembre na lang ang mga pogo sa bansa, kaya nagulat ang PAOK na may lisensyadong pogo na nag-hire pa rin ng empleyado, gaya ng pinakahuli nilang ni-raid na Pogo Hub sa Pasay na sangkot umano sa love scam. Nung na-raid natin ito, meron tayong nakuha na mga bagong pasok lang. So meaning to say they have no intention of leaving. At habang papalapit ang eleksyon, nagbabala ang PAOK laban sa Pogo politics. Meron pa rin yung Pogo politics na yan kasi yung mga Chinese na nandyan sa tabi-tabi, mga Chinese criminal syndicate, bagamat wala kami o iba pang mga ahensyang natuturo na isang particular na tao, hindi malayong isipin na meron din pinapatakbo ang mga yan o tinutulungan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.